pumalag sa hamon mo. Tingnan natin kung duwag si Abante. Tingnan natin kung tinatago niya si Saldico. Kasi yan ang kine-question dito. Papuntahin dito at magtuturo at hinahanap ni Chanco si Saldico. Dito po, simulan natin dito sa investigasyon sa Kamara. Sa isa sa pinakawalang kwentang investigasyon na naganap sa balat ng lupa. Di umano. Magagalit siya, baka ipatawag ako. Oy, Abante, may di umano ha. Si Abante. Oo. Matapang lang pala ito si Abante. Ang tapang nito si Abante, hanggang mga vloggers lang. Itong mga pulpul na mga congressman, pang mga vloggers lang ang tapang. Pero pag kapwa na nila, duwag. Sige, pag-usapan natin yan. Ang walang kwentang investigasyon. Congressman Chanco, you have the floor. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report, no? Yun. Dapat imbestigahan to. Saldico, papuntahin nyo, tis. Alam mo, tagal ko nang hinahanap si Saldico, ha. Marami ako nakikita sa Facebook. Marami ako nakikita sa mga balita, sa mga social media. Tumakbo na daw pang Amerika. Kasing bilis nung pagtakbo nung mga luxury cars. Netong mga kontraktor, ganun na rin, kasing bilis ang pagtakbo ni Saldico, di umano, hindi na makita. And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000, no? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. So, daming insertion. Ikaw pala, ha? Matindi ka. Mahilig ka mag-insert. Mahilig. Kung merong hari ng pasok, ito, hari ng insertion, to si Saldico. Ikaw susundan ko yung sinasabi ni Chanco, pambira, bilyon-bilyon. Pati yung Tingo, ganun din. Ay, pambihira. Tandem kayo. Kung merong Batman and Robin sa pelikula, merong Batman and Robin na kabwayahan. Kabwayahan. Kababuyan na lang. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Yun ang matinding tanong. Yan ang hindi masasagot nung Batman and Robin sa kababuyan. Itong si Tamba at saka si Saldico. Diba? Ang laki nung ano. Pero ano ka ba, Chanco? 2 billion lang naman yung insertion. Bakit mo iimbestigahan? Hindi kailangan yan. Ang imbestigahan nyo, Chanco, yung 150 million lang na confidential funds ni BP Sara. Hayaan mo na yung bilyon-bilyon na insertion na ginagawa niyang tandem na yan. Ang importante, matanggal si BP Sara. Ano ka ba, Chanco? 150. Punta tayo sa 150 million. Confidential funds si BP Sara. Ako, magdidilawan na ako eh. Kasi iyan ang sigaw ng dilaw ngayon. Tandem yan. Dilaw, pink, at saka komunista. Yan ang sigaw nila. Wag nyo nang pansinin yan. Yung flood control na yan. Focus tayo. Paano natin maididikit si Duterte? Walang kwenta yung investigasyon nyo kung hindi didikit sa Duterte. Okay, idikit natin sa Duterte. Ako na mangunguna in behalf ng mga dilawang tae. Hindi, dilawang tae. Nakukunik ko. Dilawang inodoro na kasi na-inodoro na yan eh. Ano na sila, irrelevant na. Ngayon, nakikisawsaw na naman. Yung dilawang tae, dilawang sorry po sa mga kumakain. Yung dilawang inodoro, sakyan na natin. Diba? Huwag nyo nang pansinin yung bilyon. Ang importante,
si BP Sara. O, yung 150 confidential funds ni BP Sara. Hindi po pinababa sa distrito directly. At ang makakasagot lang po niyan, yan is si Congressman Saldico. Okay. Hindi, pero to seriously ha, ba't kailangan pa dumaan sa party list? Di ba? May mga budgetan na pwedeng dumiretso na doon sa distrito. Kaya nga may congressman doon eh. Oh, meron akong nakita, ha? Even si John B. Cremulya inalok ng insertions. Yan ang style nila. Maghahanap sila ng i-insert. Tapos manghihingi. Remember this, kahit si BP Sara sinabi niya, di ba? Merong ilalabas na budget sa DepEd nung time na siya ay secretary pa lang. Tapos dadagdagan pa yung budget na hinihingi ng DepEd. Pero yung kalahati kanila. Hindi pumayag si BP Sara. At di umano, according to John Vic, siya mismo hindi rin pumayag doon sa insertion. Kasi nga merong katkong na gagawin. May mga commissioner talaga itong mga ito. Oh. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Yan ang issue. Yan ang pinaka-importanting issue dito. Kailangan maimbitahan si Magalong. Wag mo muna natin kasi, alam mo, mag-iingat po tayo mga DDS, okay? Kasi medyo may mga ginugulo tayo. Mas mahirap yung gumugulo sa atin ngayon kasi from within. Wag muna nating haluan ng politika. Ang importante, eto si Magalong, isiwalat yung mga pangalan ng congressman. Whether may pangarap si Magalong for a higher office or wala, that is not the issue. Sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ngayon, halimbawa, pinagtuturo niya na yon. O, edi, palakpakan natin. Pag tumakbo, halimbawa, kaya ka pala nagtuturo dyan dahil gusto mo lang tumakbong presidente, saka natin banatan. But for the meantime, kailangan natin yung mga ituturo ni Magalong. Dahil may mga hawak siyang ebidensya. Kung ituro niyan si Tamba, kung ituro si Saldico, kung ituro yung mga attack dog ni na may itinatago. O, di ba? So, ilabas natin si Magalong. Huwag kayong duwag, kamera, huwag kayong duwag. Not for this hearing. Ito ang mga pagmumuka ng mga attack dog ni kulang pa yan, may mga nakaupo ba dyan? Ito ang mga attack dog ni Tambaluslos. Oh, hindi papayagan. Kita mo, ang daming lumalabas na problema ng flood control. At ang itinuturong problema ay yung mga kontraktor, yung mga congressman na may kontraktor. Oh. Ni hindi nila mabanggit-banggit si Saldico? Ni hindi nila mabanggit-banggit si Tambaluslos? Oh, dahil ito mga protector nila, yaang mga nasa harap. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing. Yan, hindi nakasagot, di agad nakasagot. Kung iimbitahan ba daw si Saldico next hearing? Oh, iimbitahan daw, pero next hearing. Hindi nakasagot. Discuss it. Yan, hindi discuss. Parang si Claire Castro, di ba? Ganyan si Claire. Pag-alanganin, wala pa po tayong informasyon patungkol sa Pangulo. Pero pagdating kay BP Sara po, marami tayong informasyon. Ganon si Claire, di ba? About sa Duterte, marami siyang informasyon. Pero pag tinanong mo about Pangulo, wala siyang informasyon. Kaya nga hindi ko na makita kung ano ba talaga to si Claire Castro. Siya ba ay spokesperson ni BP Sara o ni Bongbong Marcos? Ito same din to. Wala silang mga sagot. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po,
bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi Ayun, naghahanda pa kasi sinabi dito ni Chanco, nagkahamunan. Itong dalawa, si Magalong at saka si Abante. Puro ka lang dakdak. Pangalanan mo, harapin mo kami. Ano sabi ni Magalong? Papuntahin mo ako diyan. Imbestigahan niyo ako, papangalanan ko lahat. Anong ginawa nitong mga kakampi ni Abante? Hindi po next hearing. Sa mga susunod, naghahanda. Itago nyo muna, yung mga pera nyo, ilagay ninyo sa offshore accounts. Itago nyo muna yung mga luxury cars ninyo. Ayusin nyo muna yung mga papeles, yung mga dodoktorin. Doktorin na. Hindi ko po sinasabi itong mama na ito Pero alam naman nila kung sino yung mga demonyo. Isipin mo kung ikaw demonyo ka talaga, nagbabaan na. Nakaw ka pa ng nakaw. Tapos yung anak mo, ang yayabang, di ba? Sige, tago nyo muna. Kasi pag nagka-imbestiga, wala na. Malinis na yung papel. Huwag muna imbitahan si Magalong, inaayos pa. Di ba? Ito pala si Abante, panira. Kasi yung bunganga nito si Abante. Baka pinapagalitan na to. Ikaw, Abante, ang daldal mo. Epal ka. Talo ka na nga. Ang yabang-yabang mo pa. Hindi ko. Kahapon lang kausap ko yung si Cardema yung sa napag-usapan namin itong pandaraya na ginawa ng Comelec. Dapat uupo ang Duterte party list No? But, dahil kay Garcia, hindi nakaupo. No? Ganyan Kontsabahan dyan. Ito si Abante, panira. Paano sila magkukontsabahan? Hindi pa nga nila planong ilabas. Si Magalong, hindi pa ayos yung mga papeles na inaayos. Hindi pa na itatago yung mga dapat itago. Naghahamon si Abante. Ikaw, Abante, nakakasira ka sa diskarte. Kaepalan mo, para ka kasing si Torre. Mamaya, talo ka na, pinanalo ka na, baka masipa ka pa. One time talo, tapos biglang nakaupo, mamaya tanggal ka parang si Torre. One time akala mo siga-siga, yabang-yabang. Tapos biglang naging PNP chief. Tapos biglang tanggal. Ngayon, nakalib. Abante, matuto ka na kay Torre. Yung bunganga mo, pag-ingat-ingatan mo. marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. Ayun, ba't hindi mo na imbitahan? Inaayos ang papel. Ngayon sinasabi ko susumpain yung under oath. Meron na siyang ngayon. Meron na siyang ebidensya. Ayaw nyo imbestigahan na ngayon. Nagmamadali kayong itago yung mga dapat itago. But anyway, yaan na po ang kalakaran ngayon. So kaya ito tinitingnan ko tong investigasyon dito sa Kamara. Walang kakwenta-kwenta. Bakit kanyo? Ito na. Willing na si Magalong sabihin yung pangalan ng mga kongresista. Pakinggan nyo ito mabuti Nagkahamunan pa. Willing nang pumasok, pumunta dyan. Hinaharang nyo pa. Anong gusto nyo unahin? Yung mga kontraktor. Okay po yun. Kasi po may kasalanan din yung mga kontraktor. Lalo na yung mga ghost projects. Kumita rin sila dyan Pero alam nyo, ang talagang loko-loko rito, congressman. Ang totoong loko-loko dito, yung politiko. Bakit hindi nyo nahayaan? Sa tingin ninyo, matanong ko kayong mga manunood.
Kung papipiliin kayo, sino ang gusto nyong mas panagutin? Yung mastermind, halimbawa lang ha, halimbawa, yung mastermind na congressman o yung ginamit na contractor na nagpagamit at yumaman din? Bakit hindi natin unahin? Ayan na, nagpipresenta na. Para maturo na kung sino yung mga congressman. Tapos saka nyo habulin nyo nasa ilalim. Pag natigpas nyo yung ibabaw, tapos na po pati ilalim. Buti kung walang ebidensya. Binibuild up nyo pa lang. Eto na, nagpipresenta na yung ebidensya, nasa harap nyo na, tutukain nyo na. Dinidelay nyo pa. Sabi nga, justice delayed is justice denied. Mas importante, kung ako lang tatanungin, mas importante yung mga ituturo niyang congressman. I really don't care about doon sa mga kontraktor. Tingin nyo ba makakagalaw yung kontraktor na walang amo sa ibabaw? Hindi po makakagalaw yan. Tingin nyo ba kikita ng bilyon-bilyon yung kontraktor kung hindi kumita ng trilyon-trilyon o bilyon-bilyon lalo na yung congressman o kung sino mang amo nila? Mag-focus po tayo doon. Sabi nyo, gusto nyong imbestigahan. Kaya nagmumukhang moro-moro, sorry doon sa mga kabatirang Muslim, mga kababayan nating Muslim na ayaw nilang paggamit yung moro-moro. Pero kaya kayo nagmumukhang moro, parang nagiging drama kayo, telenovela. Gusto nyong imbestigahan. Pero ayaw, iniikutan yung lahat. Yung mga kabaro nyo, ang tagal nyong imbestigahan. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi niyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Ayan. Magandang tanong. Ayaw mo pa ba mag-motion, Abante? Para tawagin na. Total, hinamon mo siya. O nagkahamunan. Anong sagot ni Abante? Should I make the motion now? Yun nga, tanong sa'yo. Mag-motion ka. Sige ka, kaya mo i-motion, patawag si Magalong. Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan. Sige. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation? Ikaw harang ka ng harang eh. Sige na, itago mo na si Saldi ko. Or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung Mismo to si Chanco. Mismo. Yun lang ang basis dyan. Kung ilalabas si Saldi ko at tatawagin si Magalong. Other than that, iyang imbestigasyon ng Kamara, walang kwenta. Kaya nagbumukha kayong tae sa harap ng mga senador eh. Mas maayos yung imbestigasyon sa Senado. Yung imbestigasyon nyo, wala. Drama. Ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. Mismo! Wala nang credibility. Wala. Pag hindi nyo inimbitahan. Bukas na, bukas. We have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Papalusot pa tong congressman na to. Sabi niya, tinawag tayo moro-moro eh. So, dahil tinawag kayong moro-moro, hindi nyo naiimbestigahan kasi since parang wala kayong kwenta. Papalusot. Ayaw niyong pangalanan ni Magalong. Palusot. Ginagawa niyong tanga mga Pilipino. Sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. Tama. Ngayon, pag hindi pumunta si Magalong naman ang babanata natin. But for now, Abante, wag mong itago si Saldi ko. For now, Abante, mag-motion ka na kung hindi mo tinatago si Saldi ko kasi importante ang presence dyan.
Yan ang hinahanap ni Chanco nga. Kaya nga dapat magmotion ka na kung matapang si Abante. Hindi lang sa vlogger matapang. Kung to si Abante, pagka naghahamon, kasi may mga ganyan, malakas lang maghamon eh. Di ba sa road rage? Oh, may naghahamon, palag-palag. Pag pumalag yung isa, takot naman. O, tingnan natin, Abante. I think, Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. Dumating it was, si Chua ba tong dumating? Si Chua, malapit na makumpleto yung mga aso. Mga aso ni Tambaluslos. Pustahan tayo lahat yan. Ang gusto nasa isip niyan. Matanggal si Sara. Yan. Baka yan nasa isip niya. I think an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but Ayan. Pakinggan nyo mabuti si Abante, ha? as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still Duwag. Hamon ka ng hamon. Di tinamaan ka ng lintik. Hamon ka ng hamon. Matapang ka lang pala sa vloggers. Patawag mo ako. Diyan ka lang matapang sa vloggers. Pagkapwa mo na congressman, urong ka na. Kabaro mo na politiko rin, urong ka na. Nagkahamunan kayo, hindi ka pumalag kay Magalong. Ikaw pa naghamon. Di ba? Nung pumalag, umurong ka. Duwag kang pastor ka. Pastor, hindi yan, pastor. Ewan ko kung ano yan. have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So, Yan yung sinasabi ko, ano mas importante sa taong bayan? Yung imbestigahan nyo yung kontraktor o imbestigahan ninyo yung mga congressman na ituturo ni Magalong? O imbestigahan nyo si Saldico na pinalalabas ni Chanco? Di ba? Anong sa tingin nyo mas importante sa taong bayan? Huwag nyo iligaw ang sitwasyon. Huwag po. why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interviewed? Yun ang sagot ko. Bakit daw ginugulo itong hearing? Hindi po ginugulo yung hearing. Pero yun ang sagot doon. Kung gusto mong tawaging ginugulo yung hearing nyo. Kasi hindi yan ang concern ng taong bayan. Yang contractor, ano lang yan secondary. Lesser evil yan. Damonyo pa rin, pero lesser. Yung mastermind. Halatang halata po kayo. Sino ituturo ni Magalong? Di yung mga congressman. Ba't kayo natatakot? Diba? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. Duwag. For your questions. Thank you, Congressman Chanco. Congressman Chanco, you have the floor. Naputol yung video rito pero hindi ata nailagay nung editor ko. Pero Thank you for your nagtatawanan response, sila Congressman dyan. Chanco, please. No further questions. Thank you, Pagtayo Congressman niyan, Chanco. nagtatawanan sila pinagtatawanan sila ni Chanco. Oo, nagtatawa sila. Para sinasabi,
siguro, parehas kami ng iniisip. Mas lang, matindi lang iniisip ko, yung duwag. Siguro iniisip ni Chanko. Ilabas nyo, si Saldi ko, ganon. Duwag ka pala kay Magalong, ang daldal mo eh.